Yan po ang naisip ko sa ayaw ko na magkaroon ng kapitbahay. Gusto ko kapitbahay, hindi mga blacket. Hindi yung video. Ayaw kong hindi hindi ganito na. Gusto kong bumalik doon sa tinitirhan ko talaga. Parang naisip ko yun na lang ang pinaka para matahimik ang buhay ko. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Dito tayo, magre-reaction tayo at re-reactionan na natin itong reaction ni Sangkay Lot. Pahiram muna Sangkay, kasi gusto ko yung topic mo kaya ayan, re-reaction muna natin itong si Iking, Ayun, pero bago ang lahat, pakisuportahan po muna ang naman ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edda Vlogs at Kalingap Rob. Ito guys, umpisahan na natin. Ayun ang bahay. Yan po ang naisip ko, Ma'am Jacqueline. Yan po ang naisip ko sa ayaw ko na magkaroon ng kapitbahay. Ayun guys, sabi ni Doc, aalis na siya doon, dahil ayaw na niya magkaroon ng kapitbahay. Guys, anong nangyari kay Doc? Guys, ang nangyari na dito kay Doc, na dati ay proud na proud siya kasi kapitbahay niya itong mga to, pero ngayon ayaw na niya magkaroon ng kapitbahay. Grabe naman to. Ito, sa live niyang ito, mayroong nag-suggest na viewer, and sabi doon na mag-rent ka na lang daw, Dr. Love. Sabi niya, yan daw yung naiisip niya. Dahil ayaw na daw niya magkaroon ng kapitbahay na ganito. Alam natin kung sino ang kanyang tinutukoy na kapitbahay. Alam natin na ang Batalero family ang kanyang tinutukoy dito. Gusto ko Pwede ring hindi ang Batalero, Sangkay, Andyan si Red Sane, baka ayaw niyang kapitbahay si Red Sane. Pwede rin 'yon, di ba? So matagal ng kapitbahay ni Doc Love itong si Batalero family, Pero itong si Red Sane kailan lang, di ba? So ngayon, parang si Red Sane yung ayaw niyang maging kapitbahay diyan, guys, Yan ang ko, Kung sino man 'yan, kay sa Batalero or sa kay Red Sane, so bahala na si Doc, basta ang gusto niya ay makalayo doon sa lugar na 'yon, ayaw na niya ng kapitbahay. So saan siya titira ngayon? Kaya saan siya titira kung ayaw niya ng kapitbahay, di ba? Mamumundok na lang siya, para ay isa lang siya doon, wala siyang kapitbahay. Anong mangyayari kaya dito kay Doc? Kung mag-rent naman ng titirahan, may kapitbahay pa din siya doon, di ba? Mas maraming kapitbahay kung doon sa mga apartment na talagang i-rent nila. So maraming kapitbahay dyan. Saan gustong tumira nitong si Doc Love, guys? bahay, hindi mga blacket. Hindi yung video. Ayaw kong So ayun, si Red Sane nga siguro yung pinatutuunan nito dito, di ba? hindi ganito na. Gusto kong bumalik doon sa tinitirhan ko talaga. Parang naisip ko yun na lang ang pinaka para matahimik ang buhay ko. So gusto na daw niya bumalik doon sa kanyang dating tinitirahan. Siguro yung sinasabi niya dito, yung kanyang inuupahan dati, na bahay, kung saan siya nanggaling, mula nung nasa lighthouse siya, nangupahan siya ng bahay diyan sa Daet, ito siguro yung kanyang sinasabi na gusto niyang bumalik na lang doon. Para sa akin, mas maganda bumalik ka kung saan ka galing. Yes, oo. Mas okay kasi Mas okay siya noon kaysa ngayon, Oo, gumanda nga yung tinitirahan nila, pero ganito naman kagulo, 'di ba? Tama itong si Sangkay, guys, na mas mabuti na doon siya bumalik sa dati niyang tinutuluyan, Ang alam ko, guys, yung tinutuluyan niyan ay parang caretaker ata yung nanay ni Kuya Nel doon sa apartment na tinitirahan nitong si Doc Love dati. So mas okay nga, mas okay na doon na lang siya muna tumira, 'di ba? So mas okay siya doon,
Dahil mabait siya nung nandun siya, pero nung napalipat siya dito sa mansion, wala na. Eto na nangyari, nagkawindang-windang na ang kanyang pagbablog, 'di ba? Nagkawindang-windang na ang kanyang views, ang lahat nagkawindang-windang, 'di ba? So, ayun, mas maganda Doc Love, no, na doon ka na nga lang muna, 'di ba? Kaso may mga vlogger din doon sa katabi mo doon. Mas maganda bumalik ka dito sa Manila kasi taga Manila ka naman, hindi ka naman taga Daet, no? Gusto naman ni Sangkay, guys, ay doon sa Manila naman. Manirahan, ano. Mas ikatatahimik ng buhay mo yan. Kasi naging toxic ang buhay mo. Ayun, pwede, ano, bumalik na lang muna siya sa Manila, no. Siguro mga 1 taon siya doon, di mo? Sigurado matatahimik siya doon, ano, guys. Ayun, tama itong payo ni Sangkay Lon dito kay Dr. Love. Mula nung sumikat, masabi natin sumikat naman talaga siya. Nakilala naman talaga ang isang Dr. sumikat Love. yan si Doc. Diyan, dito sa Kalingap. Kaso nga lang, yung kanyang, nung sumisikat na siya, nag-iba. Nag-iba yung Dr. Love na dati nakilala. Nung Yes, oo, parang parang lumaki, lumaki ang ulo. Yun siguro yung ibig sabihin dito ni Sangkay, no, na nag-iba yung kanyang style, 'di ba? Na dati ay i-scout, dati ay masipag mag-scout, masipag mag-vlog. So parang napalitan yun, parang tumamad, hindi na nag-scout itong si Dr. Laban. Na-focus na yung kanyang attention dito sa kanyang kapitbahay, 'di ba? Yun yung nangyari dito kay Dr. Lab, na ayun, ang ganyan nga hanggang sa natanggal siya sa Kalingap dahil sa pag ano niya dito sa kapitbahay niya. So ayun, parang napasama yung kanyang imahe dito sa kanyang ginawang ito, 'di ba? Kasi nagbago siya bago pa. So ngayon, lalong-lalo na nung nahawakan niya si Viancy, no? Lalong-lalo na nung naging founder siya ng Etsy, nag-iba talagang pag-uugali niya. Yes, Ibang-iba. Lalo na nung nawakwak na niya dito si Viancy. So, parang yun nga, 'di ba? Parang nag-focus siya dito kay BNC. No? Kasi siguro naisip niya viral. Bakit pa ako maghahanap ng ibang vlog ko ay andito na yung viral, 'di ba? Sa kapitbahay ko. So, doon siya nagkamali, Doon siya nagkamali kasi binago niya, Binago niya yung sarili niya. 'Di ba? Nagbago talaga siya. limutan niya yung dating siya nung wala pa siya. Yes. So ngayon, napapaisip siya na bumalik, sabi niya mas magkakaroon siya ng katahimikan kung doon siya. Naalala ninyo, nung kasagsagan nung in-interview siya ni Kuya Val, naka-record yan. May record yan yung ipinagmamalaki mo noon na sabi mo Oo nga, natandaan ko rin yan, Yung sinabi niya na kapag umalis siya doon sa bahay, na nung pinapaalis ni Leonie, 'di ba? So, tanda ko noon na magtatayo daw siya ng kubo, 'di ba? Doon sa likod ni BNC. So, magiging CCTV daw siya doon. 'Yun, oo nga, natatandaan ko rin yan Sangkay Lon, Kaya ayun, pero bakit nag-iba ngayon yung kanyang disposisyon, Gusto na niyang lumayo doon. Ayaw na niya nang may kapitbahay pa, 'di ba? So, anong nangyari kay Doc Love? hindi mo iiwanan ang Batalero family. Tama. Magtatayo daw siya ng kubo doon sa likod ng bahay para na monitor daw niya si Viancy. Tapos ngayon, anong nangyari? Nga. Nga talaga. Diba? Yup. Siguro guys, siguro ngayon napapagtanto na ni Doc Love na mali talaga, Sobrang malaking mali talaga yung ginawa nila sa Kalingap, 'di ba? Yung pag-alis nila sa Kalingap, yung pagtira nila sa Kalingap. So medyo na na niya, 'di ba? Medyo na uuntog na itong si Doc Love sa mga nangyayari dahil ayan,
sobrang gulo na, 'di ba? Hindi pa kalingap ang kanyang ano. Ang kaguluhan ay nagmumula pa dun sa kanyang nilipatang siya mismo yung gumawa nung community nila. Pero ayan yung nangyari, guys, talagang gumulo sila, 'di ba? At mali rin naman sila doon kasi may pinapasok sila, 'di ba? Na alam naman natin, alam ng lahat na traitor yung pinapasok nila diyan, 'di ba? So ano pang mangyayari sa kanila? Talagang magkakawatak-watak sila diyan, 'di ba? Yabang mo noon, no? Yabang mo noon ng mga panahon na nakakampi mo sila. Wala kang sinisino. Kahit mga viewers, wala kang sinisino. Minumura mo. Bakit nga parang hindi ka na makapagmura? Yes, oo, kahit yung mga sponsor na talagang nakakatulong ay minumura niyan. Parang kung ano-anong pinaparatangan yan si Dr. Love. Pero ngayon, eto na, parang maamong tupa na talagang kahit anong sabihin siguro ng mga sponsor ay susunod na ito, no? Parang ewan ko kung anong nangyari dito kay Dr. Love talaga, no, guys? Anong nangyari? Bakit parang nag-iba ka na ngayon dahil wala ka nang sinasandalan? Tingin ko itong mga sinasabi niya dito, itong mga plano niya na pagbalik doon sa dati niyang tinitirahan, no? Sa dati niyang inuupahan. Siguro pinapaalis na rin ito ni Leo D. Siguro siguro pinapaalis na ito ni Leo D, Siguro ito totoo na to. Kung pinapalayas ito, siguro totoo na ito kasi hindi niya maibunyag sa public, 'di ba? So tama siguro itong kay Sangkay na akala na to, 'di ba? Baka nga pinapaalis na siya ni Sir Leo D doon. Kaya nakakaisip na siya na bumalik doon sa dati niyang tinitirahan, 'di ba? Ito na siguro matutuluyan na ngayon na napapaalis siya diyan sa bahay sa bahay ni Leo D. Kaya gumagawa na siya ngayon ng nagpaparamdam na siya. Yes. Nagpapahiwatig na siya, nagpaparamdam na sa mga tao na siya gusto na niyang umalis. Pero ang totoo niyan, malamang sa malamang pinapaalis na talaga siya. Ay, duklat. Kasi nandun ako dati, maganda buhay ko. Nandun daw siya dati, magandang buhay niya. Di ba? Totoo naman Bakit yun. nung kasagsagan na bati-bati pa kayo dyan, maganda rin naman ang buhay mo, ha? Paldong-paldo ka nga dyan, di ba? Tuwan-tuwa ka dyan, nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng bahay, paldo ka dyan. Naging magandang buhay mo, naging caretaker ka dyan, nagkaroon ka ng magandang bahay. Di ba? Na hindi man sa iyo, pero ang katotohanan dyan, caretaker ka, pero wala kang inuupahan. So mas maganda pa rin ang buhay mo dyan dahil lalong-lalo na nung dikit ka. Namumutik-tik ng mga palipad, namumutik-tik ng mga padala sa iyo ang mga sponsors. Pero ngayon nawala na, biglang nagbago ang isip mo. Bakit kaya Bakit talagang mapapaisip ka bakit biglang naisipan ni Dr. Love na bumalik na lang dun sa dati niyang tinitirahan o inuupahang bahay, no? Malaking tipid yan kung tutuusin, kung hindi talaga siya pinapaalis ni Sir Leo D dyan. So bakit niya naisipan na umalis, 'di ba? Mahinang dahilan yung ayaw na niya ng kapitbahay, kaya siya aalis doon, gusto niyang manahimik. So mas okay na siguro na talagang umalis siya diyan. Bakit niya naisipan 'yun, guys? 'Di ba? Kumikita ko maganda. Peaceful ang isip ko. Peaceful lang isip. Peaceful ka rin naman dati, di ba? Bati-bati kayo. Ngayon na hindi na kayo bati-bati, hindi na peaceful ang isip mo. Naisip ko talaga, mag-upahan na lang muna. Ayan, yung sinasabi ko sa iyo. Kinakailangan talaga, masino pang isang tao. Kinakailangan talaga yung isang tao nag-i-invest. Hindi nag-i-invest ng kayabangan. Ang ini-invest dyan, habang kumikita ka, sa dami ng mga palipad mo noon, sa laki ng kinikita mo nung panahon na nandito ka sa Kalingap, hindi ka nag-invest. Hindi ka kumuha man lang kahit 100 square meter man lang na
Ayun, dapat talaga habang kumikita ka, dapat nag-i-invest ka, para hindi masayang yung ikinita, 'di ba? So, yun yung hindi ginawa ni Dr. Love. Kasi ang laki ng views niyan dati, guys, number one nga lagi yan sa mga sa mga review ni Kuya July eh. Umaabot pa ng 4 million views yan si Dr. Love. Gaano kalaki yan, guys? Gaano kalaki ang kinikita niya sa YT? 'Di ba? Kung tutuusin, pwede na siyang magpagawa ng sarili niyang bahay doon sa kanyang kinikita na yun. Lupa, Yes. mura yung mga lupa dyan na binibenta, di ba? Yes. Yan kasi ang nauna sa'yo, kayabangan. Yun yung ininvest mo, kayabangan. Yan ang iniisip ko nga. Grabe naman tong si Sangkay, Iba, Iba ang ininvest talaga nitong si Doc Love daw, Kayabangan daw ang ininvest nitong si Doc Love. Kaya, ayan, tuloy, ganito na yung nangyari, di ba? Yun, plano ko mag-ano na siguro para matigil ang gulo na ito. Hindi matigil tong gulo na to hanggat walang isang alis. So, wala raw, hindi daw titigil ang gulo na yun. So ibig sabihin siya pa yung susuko doon sa laban nila Kung sino man yung kalaban niyan, guys, alam naman natin kung mga sino. So siya pa yung mismong sumuko. Hindi man lang niya pinaglaban itong family batalero, 'di ba? So susuko na talaga siya. Wala na siyang wala na siyang pakpak para lumaban pa kung ganon. Kung basta-basta na lang niya isusuko yung laban na yung pinaglalaban niya, 'di ba? Kasi hindi natin naman sisisi kasi pati yung inaalagaan niya dati, yung kanyang parang sinasamba niya na halos dati ay kaaway na rin nila ngayon, 'di ba? Naging kasagutan nung asawa 'di ba? Sa mga comment sa mga live, nagiging kasagutan na itong kanyang inaalagaan dati, yung kanyang scout, 'di ba? So, ano pa nga, 'di ba? Siguro naisip niya na mas mabuti pa na isuko na lang niya, 'di ba? Yan, hanggat walang isang aalis. Aba, syempre, sino bang karapat-dapat na umalis? Unang-una, no? Yes. Yung Batalero family, taga-dyan yan sa Daet. Ikaw, hindi ka taga-Daet, dayo ka lang. Pangalawa, sarili nilang bahay na yan, no? Bigay na yan sa kanila ng Kalingap yung bahay na yan. Ikaw, dahil caretaker ka lang dyan sa bahay na yan. Na sayang nga, binitawan ko. Ilang buwan lang binitawan ko, sayang. Sayang daw yung bahay na kanyang upahan, binitawan daw niya, ilang buwan pa lang. Naalala ko yan, yung naging issue din yan yung bahay na kanyang inupahan, hindi niya kasi noon binibitawan. Tapos parang sabi niya noon, naalala ko may issue yan na sabi niya, pinatira niya ng libre si Viancy noon. Kasi malapit sa school. Yung pala, nangungupahan. Ayun, yun na yun, Sangkay Loans. Yun na yun, yung tinirhan. Yung pag-alis sa apartment ni V, nakasama yung mga beneficiary ni Kalinga Pedro, doon siya lumipat. Doon sa inuupahan ni Dr. Love na yun. At kasama si Mrs. Love. Si Mrs. Love yung nagiging kasama doon ni V. Ayun. Si Viancy. Ang daming kalukuhan nito, di ba? Sayang nga, nanginayang ako. Matatahimik siguro ang buhay ko pag wala na akong kapitbahay na tulad yan sa kanila na tahimik, tukulot. Kaya naisip ko, Ayun. Nako, napagtanto na ni Dr. Love dito na matatahimik siguro daw siya kapag wala na siyang kapitbahay na katulad niyan sila, Hindi natin alam kung yung batalero talaga yung inaano niya dito or itong si Red Zane kasi kapitbahay din niya itong si Red Zane. Di ba, guys? maganda ba talaga siguro? Baka magkaroon ako ng peace of mind. So yun, na-realize na niya ngayon na wala na siyang peace of mind. Kasi ang dami-dami ng... So, ayun guys, talagang na-realize na talaga ni Dr. Love yan na sobrang nawala na ang pagka peace of mind niya, 'di ba? Nawala na yung peace of mind niya dahil diyan sa mga nakapaligid din sa kanya.
sa kanyang kapitbahay, sa mga problema na dulot, 'di ba? Na sila rin naman yung na gumawa ng problema na 'yan, 'di ba? So, ayun guys, yun lang yung ating ni-reaction nandito sa vlog ni Sangkay Loan na ito, Kung gusto niyo panoorin, guys, puntahan niyo ang vlog ni Sangkay Loans dito, So, ayun guys, hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace. Yo! Yo! Mga Karoselski, welcome sa Roselski TV. Sama-sama tayo. Sa bawat video na aking ginagawa, kasama ko kayo sa bawat saya, sa bawat kwento na ating pinapanood. May aaral, may pag-asa, may pusong tumutugon. Minsan tayo'y tatawa, minsan mapapaisip. Sa bawat kwento, puso natin ay sumasabay. At sa bawat comment, like at inyong support, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Kaya tara na, sabay-sabay tayo, bawat bagong video ating abangan ito. Roselski TV, kayo ang dahilan kung bakit nandito. Roselski TV, kasama kayo sa bawat kwento. Kalingap reactor, puso'y nagkakaisa, sa saya at lungkot magkakasama. Like, subscribe at share na rin. Roselski TV, tuloy-tuloy hanggang dulo. Sa lahat ng viewers na laging nandyan, sa bawat subscriber na nagbibigay lakas, hindi namin makakalimutan ang inyong suporta at kabutihan. Kahit maliit man ang bawat habang, kapag sama-sama pangarap ay matutupad. Kayo ang inspirasyon sa bawat araw, kaya maraming salamat mga kaibigan. Kung dumating man ang araw na mapagod, boses ninyo ang muling magpapalakas. Sa bawat tuloy lang na inyong sinasabi, mas lalo kaming laban sa pangarap na ito. Roselski TV, kayo ang dahilan kung bakit nandito. Roselski TV, isang pamilya, isang puso, kalingap reactor. Sama-sama tayo, sa bawat kwento may saya at pagbabago. Like, subscribe at share na rin. Roselski TV, hanggang sa muli nating pagkikita. Mga Karoselski, maraming salamat. Hindi lang kayo viewers, pamilya kayo ng Roselski TV. Roselski TV, kayo ang dahilan kung bakit nandito. Roselski TV, kasama kayo sa bawat kwento. Kalingap reactor, puso'y nagkakaisa, sa saya at lungkot magkakasama. Like, subscribe at share na rin. Roselski TV, hanggang sa muli nating pagkikita.